Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa na namang player ang hindi lumipat sa Los Angeles Lakers matapos sa bigyan nito ng offer. At yan nga ay si Gary Trent Jr. na mas pinili ang Milwaukee Bucks sa mas mababang sahod. Pipirma nga siya ng isang minimum contract mga kaibigan sa team na ito, kung saan inaasahan na kukunin niya ang shooting guard spot matapos na umalis ni Malik Beasley. Bucks at Lakers lang nga mga kaibigan na nag-aagawan para sa kanya at mas pinili pa din nito ang Bucks na may minimum offer lamang sa kanya. Definitely not a good look para kay Rob Pelinka at sa Los Angeles Lakers ngayong off-season matapos nabigo sila na makuha ang kahit isa kay Klay Thompson, Jonas Valanciunas, DeJounte Murray, DeMar DeRozan, Paul George, Donovan Mitchell, Trae Young, Chris Paul at ngayon si Gary Trent Jr. Lakers na lamang ang tanging team sa NBA na wala pang nakukuha na kahit isang player sa free agency. Sa last 3 seasons ay may 4 na player lamang na nakapagtala ng 500 made 3-pointers at 300 plus steals, at yan nga ay sila Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Fred VanVleet at Gary Trent Jr. So elite 3-and-D player nga si Trent Jr. mga kaibigan, at ngayon ay nasa Bucks na ito kasama ang former Lakers Taurean Prince at Darvin Ham. Ano ba masasabi nyo sa muling pagkakabigo ng Lakers na makakuha ng player? Habang tinalo naman ng Australia ang Serbia sa score na 84-73 sa kanilang friendly game, at nagliyab nga si Patty Mills at gumawa ito ng 28 points upang pangunahan ng Boomers. Sa game na ito ay nagpahinga para sa Serbia si Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic at Ognjen Dobric. Habang si Nikola Jokic nga mga kaibigan ay nagtala ng 14 points, 14 rebounds and 3 assists in 28 minutes of playing time. Hindi nga pabor ang schedule ito para sa Serbia dahil in less than 24 hours ay makakalaban nila ang Team USA, at hindi nga natin tiyak kung magtutodo pa ba o paglalaruin pa nila si Nikola Jokic given na less than 24 hours ang pagitan ng friendly game. Pinagpahinga nila sa game na ito si Bogdanovic bilang paghahanda para sa back-to-back game sa Team USA, at posibleng si Jokic naman ang ipagpahinga nila sa game maya-maya lamang. Ito nga ay bilang pag-iingat sa injury at posibleng itago na din sa Team USA ang kanilang tunay na laro at mga play upang hindi na ito ma-scout kapag nagkatapat na sila sa first game ng Olympics. So abangan na lang nga natin mga kaibigan kung ano ba ang magaganap mamaya. Habang bad news naman sa mga fans ng Washington Wizards dahil nagmumukhang bust nga ang kanilang number 2 pick Alexander Sarr matapos na magkalat sa kanyang first 2 games kung saan siya ay na-poster din ng 2 beses. Mga kaibigan, nagtala ng one if not the worst performance sa history ng Summer League ang number 2 pick ngayon. Sa game kanina ay gumawa lamang siya ng 0 points, 9 rebounds and 3 blocks on 0 of 15 shooting sa field, 0 of 7 sa 3-point line, 0 of 2 sa free throws, at may kasama din itong 3 turnovers. Walang duda na andun ang kanyang defensive ability at timing at instincts. Subalit ang opensa na pinakita niya ay halos unplayable nga ito mga kaibigan. Definitely not a good start para sa number 2 pick ng Washington Wizards na mula sa bansang France. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?